Five. Kasama na nga po natin ngayon si Marie Rose na best friend ni Jennifer at siya na halos ang tumutulong kay Jennifer sa tuwing ngang ito ay nagkakaproblema kay Brian. Anong madalas na sinasabi ni Jennifer? Wala raw pong balak magtrabaho. Lagi niya Pero dati, nung sa simula, may trabaho naman. May trabaho pa, udlo-udlo. Trabaho na yun sa'yo. Kahit ako asawa mo, naku, matagal na kitang iniwan. Ang kapal na mukha nito. Hindi mo alam. Naku, ako lang yung asawa mo, hindi lang ganyan gagawin sa'yo. Tapos sasaktan mo pa yung best friend ko. Mahiya-hiya ka nga. So Jennifer, kung una pa lang pala alam mong walang trabaho, bakit kayo nag-anak ng 4? Bahala na lang, ganun. Hindi naman po. Oo. So yung 3 araw na nawawala siya, Marina, saan? Nasa amin po, kinuha ko. Hindi, si Brian. Umuwi siya sa biyanan niya. Umuwi siya sa nanay niya. Tapos bumunta sa akin pagka 3 araw, kukunin na raw niya sila Jennifer. Oh. Umayag ako, ma'am. Oh. Tapos nung mga ilang buwan na, nagtanong ako sa nanay, sabi ko, te, alam niyo po ba kung nasa sila Jennifer? Hindi po sa akin sinabi dahil hindi daw po niya alam. Nagtanong ako sa tiyahin ko, sabi ko, ante, alam niyo ba kung nasa sila Jennifer? Nabalitaan ko, nasa kalsada. Sa kalsada kayo natutulog, tama ba yon? Hindi mo kasi alam yung ano. Paano hindi ko malalaman? Nagsasabi nga sa akin. Oh. Pwede bang hindi ko malaman yun? Naniniwala ka agad yan. Pupunta sa bahay, nagwawala ka. Nagwawala kung hindi ako nagwawala. Kapit-bahay doon. Hindi ako nagwawala, Jennifer. Tumigil ka. Ano hindi ka nagwawala? Nagbabato ka nga ng botero. Magsisinungaling pa kayo. Anak ko, nakakaalam dyan. Wala. Hindi ako nagbabato ng ano sa Ano inyo. hindi kayo nagbabato? Ilang taon na ang mga anak mo, Jennifer? 5 taon po yung babae ko. 5. Yung isa pa? 6 months. So may 6 na buwan pa. Brian, hindi sa hinuhusgahan ka namin, pero sana naisip mo naman, anak. Paano kakain ang mga bata? Ikaw, ang ama. Lahat ng batay may karapatang magkaroon ng maayos at magandang buhay. Siguro para maliwanagan ka at malaman mo kung anong responsibilidad ng isang ama, kunin natin ang pagkakataon na ito na makausap mo ang ating trio tagapayo at darasal kami na sana kahit paano Aling Mayet ay malaman po at maunawaan ni Brian kung ano ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin na siya ang may kasalanan kung bakit namatay yung... Hanggang doon na lang yung batang yun. Tinadhana ng Diyos sa mangyari gano'n. Kasi kung ikaw din, palagi ang mangyayari, ang sinasabi niya, puro pagbubunganga at gano'n, magiging difficult para sa inyo na magkaayos kayo ng maano. Kasi hindi naman talaga biglaan yan eh. Lagi ba't ba nung pagpapatawad mo sa kanya eh, kung babalik siya eh, tatanggapin mo? Sana kahit paano nakatulong po kami sa inyo nung kayo ay bigyan namin ng isang counseling kasama ang trio tagapayo. Bago lamang po tayo maghiwalay ngayong araw na ito, meron pa po silang mga pabaon po sa inyo na payo. Attorney? Sa kalagayan ni Jennifer at saka ni Brian, isang karanasan ito na dapat ay siguro magising kayo na ang pagpapamilya ay napaka-seryoso at napakabigat na responsibilidad ng babae at lalaki. Sabi mo, Jennifer, naranasan mong ikaw ay mamuhay na lang o matulog na lang sa lansangan. Hayaan mong yung sitwasyon mo ngayon na ikaw, nasa piling ka ng iyong ama, ay manatiling gayon. Hayaan mong pansamantala na ikaw ay malayo kay Brian, okay lang muna, unang-una ay wala naman kayo talagang responsibilidad na magsamang legal dahil hindi naman kayo kasal na legal. Brian, ang obligasyon mo ngayon, suportahan yung 2 anak mo. Kaya magsikap ka. Sabi mo, baker ka, o di sige. Pagsikapan mong makapasok sa bakery
Bakit mo gagawin yon? Hindi lamang sa sarili mo, hindi sa nanay mo, kundi dahil doon sa dalawang pangunahing obligasyon mo, anak mo dito kay Jennifer. Gayunpaman sa sitwasyon nilang ito ngayon, hayaan natin sila upang sa ganun makita nila at maliwanagan nawa sila na ang pag-aasawa o yung pagsasama ng bilang mag-asawa hindi basta-basta gayon, kundi napakabigat na responsibilidad. Yun lamang. Unang-una po, paalala sa lahat, napaka-importante po na ang isang tao ay magtanong. Hindi po ibig sabihin na ang pagtatanong ay senyales na ikaw ay may kahinaan ng ulo. Bagkus, ang pagtatanong po ay senyales na kayo ay gustong magkaroon ng kaalaman. Dahil pag nagkaroon kayo ng kaalaman, may matututunan tayo. Pangalawa, Jennifer, siguro naiintindihan mo ngayon kung anong sinabi na iyong tatay. 15 years old ka noon. Sinabi niya, bakit hindi ka dapat mag-boyfriend? Dahil baka lokohin ka. Dahil 15 years old ka lang. Ngayon mo lang na-realize na mali yung ginawa mo. Na kaya ka nag-asawa kaagad dahil gusto mong magrebeldo dahil nagagalit ka sa sinabi ng tatay mo. Ano ngayon na nangyari? Pangatlo, sana maayos ito. Kaya magkasama kayo ngayon or hindi pa. Dahil kasi kinakailangan na may ayos at maproseso ang lahat. Dahil alam ko, nandyan lahat pa rin yung hinanakit, yung galit, yung denial na bakit nagkaganto. Hindi, ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Denver, si Nanay Mayet. Kalimutan na natin yan para sa ikatatahimik na rin ni Denver. Unang-una po kay Aling Mayet. Siguro nabasa mo na sa kasulatan, nakasaad po doon na sa pag-aasawa po ng lalaki at babae, iiwan po ang ina o ang ama. At ang lalaki po ay makikipisan na sa kanyang magiging asawa. So ibig sabihin, wala ka na doon sa pakipag-asawa ng iyong anak na si Brian kay Jennifer ay hindi ka na manghihimasok, hindi ka na makikialam, ngunit nandiyan pa rin ang pagtulong at paggabay kay Brian. Diba? Alam mo naman, nag-iisang anak mo si Brian. Kung nag-aaway sila Jennifer at si Brian, parang kinukusinte mo at kinakampihan, pinapanigan mo, at kung ikaw ay nalalasing, sinusugod mo itong si Jennifer, at yun po ay lumalalim ang iyong alitan at away. Okay? So Jennifer, nangyari na nangyari, pagpaubayan na lang sa Diyos ang namatay mong anak na si Denver. Pagkang magturo kung sino ang may sala. Huwag mong sumpatan ang iyong biyenan na siya ang may kasalanan dahil sa kanya